Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Masayang bati, mga Oferians, bago tayo magpatuloy, nais naming magbigay ng announcement. Inilagay na namin sa description ng bawat video ang kumpletong listahan ng mga topics. Click nyo na lang po ang Show More para makita. Payo namin, sundan nyo ang pagkakasunod-sunod ng mga topic para maunawaan ang flow ng buong content ng Oferian Channel. Kadalasan, ang pagkakalito ay nag-uugat dahil nilalaktawan ang mga naunang video. Nakikita namin yan sa nilalaman ng mga comment. Dumako tayo sa main topic nitong video. Gustong iparewrite o iparevise ng Government of China ang buong Biblia. Tulad ng inaasahan, magkakaiba ang mga reaksyon. Kung mapapanood nyo ang mainstream media, ito ay tinatawag nilang censorship of religious freedom at kakabit noon ay issue ukol sa mga rights. Maraming tao na nakapadlak ang isip dahil sa colonial mentality ang agad na kumukundina sa China. Tama ba at nararapat ang ginawa ng China na retokihin ang Biblia at yung kanilang version lang ang papayagang gamitin ng mga tao sa China? Maituturing ba yan bilang paglabag sa karapatang pangtao? Masasagot yan kung ating babalikan ang malalim at madugong kasaysayan na bumabalot sa Biblia na ating binabasa. Sa kasalukuyan, nahahati ang mga tao dahil sa kanilang paniniwala na nag-uugat sa napakaraming versions ng Biblia. Mula sa pinakamaliit na unit ng society paakyat sa iba't ibang institusyon ng lipunan hanggang sa national government ay apektado ng relihiyon. Recently, bilang halimbawa, umabot pa ang isang case sa Supreme Court na isinampa ng isang medical student laban sa kanyang professor on issues tungkol sa Sabbath. Sa mga nakakaalam ng pangyayaring yan, feel free to comment. Fact check na po yan. May ruling ang Supreme Court ng Pilipinas. Hindi na natin elaborate dahil hindi naman tungkol sa legal proceedings ang ating topic. Bilang bansa, maraming pagkakataon na ang mga relihiyon bilang grupo ay gumagalaw at naglalayon na impluwensyahan o dili kaya ay kontrolin ang pamahalaan. Hindi yan nakapagtataka dahil mula sa simula, sinakop ng mga dayuhan ang ating lupain gamit ang relihiyon at Biblia. Huwag magbulag-bulagan tungkol sa totoong history ng ating bansa. Fact check na rin po yan. Ayan ang monumento ni Rizal. Bakit nagkaroon ng malawakang inquisition sa Europe na nagresulta sa kamatayan ng daan-libong tao? Huwag na po milyon, daang-libo na lang. Bakit nagkaroon ng mga martyrs na sinunog ng buhay? Bakit nagkaroon ng mga binitay? Ano ang kinalaman ng Biblia sa madugong kasaysayan? Kapag naunawaan mo yan, saka mo lang pwedeng husgahan kung tama ba o mali ang gagawin ng China na i-rewrite ang Biblia. Sa muli, tahasan naming sinasabi na tanging mga taong may malawak at matalas na kaisipan ang makakaunawa sa aming ilalahad. Hindi kami umaasa na ito ay uunawain ng mga panatikong nakapadlak ang isipan sa colonial mentality. Don't get us wrong, huwag masamain ang mensahe ng video na ito. Hindi namin sinasabi o ipinahihiwatig man lang na huwag kayong maniwala sa Biblia. Ito ay isang analysis kung tama ba ang gagawin ng China na i-rewrite o i-revise ang Biblia para sa kanilang mga tao.
Ang kasagutan dyan ay matatagpuan sa kasaysayan o pinagdaanan ng Biblia bago napunta sa ating mga kamay. Simulan natin sa ancient time. Ang mga original text ay nasusulat sa mga papyrus manuscripts na kagaya ng Dead Sea Scrolls na natagpuan noong November 1946, February 1947, at 1956. Ang mga original manuscripts ng Old Testament ay nasusulat sa isang native dialect, ang Aramaic Hebrew. Itong Aramaic Hebrew ang lingwahe na ginagamit ng ating Misaya sa kanyang kapanahunan. Halimbawa ay ang salitang Aba o kaya my father. Nangangahulugan lamang na ang Biblia ay pag-aari ng mga Hebrews. Gaano ba kahalaga sa mga Hebrew Israelites ang Torah or Old Testament sa kanilang kapanahunan? Ito ang anggulo na hindi nakikita ng maraming relihiyon at nag-aaral ng Biblia. Ang nilalaman ng first 5 books of Moses ay impormasyon paanong nagkaroon ng tao at nakasaad doon na may pinili ang ama na isang lahi na tinawag niyang may people at binigyan niya ito ng sariling lupain. Nakalagay din sa Torah ang mga batas na ipinapatupad ng Elohim. Ang pagsuway ay may katumbas na kaparusahan gaya ng nangyari kina Adam and Eve. Nakapaloob din sa Torah kung anong teritoryo ang sakop para sa kanila at kung anong uri ng pamamalakad ang ipapatupad. Nakalagay din kung paanong tatratuhin ang mga foreigners sa kanilang lupain at paano sila makikitungo sa ibang bansa. In short, may foreign policy. Sa madaling salita, ang first 5 books ni Moses ay konstitusyon na magtatalaga sa Israel bilang sovereign nation matapos silang lumaya bilang alipin ng Egypt. May hahalin tulad yan sa Constitution of the Republic of the Philippines. Yan ang tunay na halaga ng first 5 books ng Biblia na binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Collectively, tinawag po yan na Torah. Ngayon, paano natin nasabi na ang Torah ay konstitusyon ng Judean Hebrew Israelites? Maliban sa nature ng nilalaman, merong sinasabi ang mga rabbi sa Judaism na isang trahedya ang nangyari noong isinalin sa Greek ang Torah. Nawala at na-damage daw ang mga legal codes at layered meanings. Narinig nyo po? Legal codes or sa atin, civil codes. Truth, katotohanan po yan. Maraming nasira sa Torah. In short, ang Greek Bible na pinagmulan ng Bibliang hawak natin ay corrupted. Later na po tayo magbibigay ng mga halimbawa ng mga bahaging nasira. Focus muna tayo sa daloy ng history. Magbigay kami ng overview of history. Baka po malito kayo kasi involved ang Egypt. Una, lumabas ang Israelites mula sa Egypt. Ito yung panahon ni Moses. Naitayo nila ang temple ni King Solomon. Then, sinakop sila ng mga Babylonians. Panahon na ito ni Prophet Daniel. At nung nakauwi sila mula sa Babylon, muli nilang itinayo ang temple. Then, sinakop sila ng Greeks. Then later, Romans. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga tunay na Israelites ni Jacob ay wala sa Israel. Gaya ng sinabi sa Biblia, sila ay naka-exile pa. Kung ang tunay na lahi ng Israel ni Jacob ay naka-exile pa, then, sino itong mga tao na umukupa sa lupain ng bansang Israel? Ganyan lang po kasimple mag-analyze. Tandaan nyo lagi na ang mga tunay na Israelite Hebrews ay Shemites as the rest of Asia. Bumalik tayo sa topic, history ng Biblia. Sa panahong nasasakop ang Israelites, ipinag-utos ni King Ptolemy II Philadelphus ang pagsasali ng Torah papuntang Greek noong 285 hanggang 247 BCE. Note, si Ptolemy ay isang Greek na hari ng Egypt. Pansining mabuti ang mga lumilitaw na personalidad. Greek na hari ng Egypt. Yes, tama po yan. May panahon sa history na ang hari ng Egypt ay isang Greek. Kung napanood ang Creation at Babylon series, alam nyo na bakit ganun ang nangyari. Ano ang pinakamahalagang tandaan? Ang pagsasali ng Biblia ay nangyari sa panahong ang Israelites ni Jacob ay nasasakop ng mga Greek at ang hari sa Egypt na nag-utos ng pagsasalin ay Greek din. Nangyari ito mahigit 200 years bago pa man isilang ang Misaya.
Ang pagsasalin ay isinagawa ng 70 scholars, kaya ito ay tinawag na Septuagint Bible. Septa means 7. Ano ang resulta ng pagsasalin? Nagkaroon ng dalawang version ng Torah, isang corrupted Greek version na ginagamit ng mga Pariseyo parallel sa original Hebrew version ng mga Hebrews. Dahil nasasakop ang lupain ng mga Greek at bandang huli ng mga Romans, ang hari ay hindi Israelite kundi dayuhan. Kung kaya walang magawa ang lahi ni Jacob. Gamitin natin ang sarili nating bansa bilang analogy o halimbawa para maunawaan ang sitwasyon. Kumbaga, ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhan. Ang nakaupo sa Malacanang ay isang foreigner, hindi Pilipino. At dahil ang nagpapatakbo sa templo ay ang Malacanang, ang mga pare na inilagay ay mga foreigner din. Sila ang tinawag sa Biblia ng mga Pariseyo. Kung ma-imagine mo, nagkaroon ng complete takeover ng national government. Dayuhan na ang presidente sa Malacanang. Dayuhan ang mga pari sa templo. Dayuhan ang nagpapatakbo ng munisipyo hanggang barangay. Itong mga dayuhan ay nagkiklaim na sila daw ay mga Pilipino. Inaral nila ang ating kultura pati lingwahe. Ganyan po ang nangyari noon sa Israel ni Jacob. Parang history lang ng Pilipinas sa panahon ni Rizal. Na-imagine nyo po? Bumalik tayo sa Israel. Ang lupain ay sinakop ng mga Greek at bandang huli mga Romans. Ang naupo bilang hari ay hindi naman Israelite Jew, kundi dayuhan. Ang mga pari sa templo ay mga dayuhan. Sila ang mga Pariseyo at gamit nila ang corrupted version ng Torah. Ang mga dayuhang ito ay nagkiklaim na sila daw ang mga Hudyo. Nasasabi ba sa Biblia ang tungkol sa mga Pariseyo at mga peke na Hudyo? Yes, history at Biblia ay nagtutugma dyan. Walang magawa ang mga tunay na Hudyo o Hebrew Israelites dahil nga nasasakop sila. Marginalized at oppressed ang mga Israelites sa sarili nilang lupain. Dahil sa pressure, nahati ang mga Israelites. Yung mga takot sa persecution ay nagpahinuhod na lang sa mga dayuhan at sumunod sa mga Pariseyo. Ngunit ang mga faithful, patriotic o makabayan ay nanindigan at patuloy na nakikibaka laban sa mga dayuhan na nakapwesto sa palasyo at sa templo. Ganyan ang sitwasyon na inabutan ng Misaya. Dahil inaral ng mga dayuhan ang Torah, alam nilang may hinihintay na Misaya ang mga Israelites na magiging hari ng Israel, King of the Jews. Kaya threatened at nagpanik sila noong isilang ang Misaya. Alam nilang natutupad na ang prophecy. Isinilang na ang hari ng mga Hudyo. Mauunawaan nyo bakit ipinapatay ni Herodes ang lahat ng lalaking sanggol 2 years old pababa para mapatay ang future king ng mga Israelites. Tandaan nyo na itong mga Pariseyo ay mga dayuhan. Hindi sila lahi ng Jacob Israel. Ngayon nyo mauunawaan bakit gano'n na lang kung tuligsain ng Misaya ang mga Pariseyo. Basahin nyo sa Matthew chapter 3 verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come? Pansining mabuti, ano ang tawag ng Misaya sa mga Pharisees? Generation of vipers. Generation means seeds. Ano ba ang viper? Edi serpent, ahas. Binantaan ng Misaya ang mga Pariseyo. Tumakas na kayo sa darating na wrath o sa Tagalog ngit-ngit o sobrang galit. Binantaan ng Misaya ang mga Pariseyo. Tumakas na kayo. Bakit? Ano ba ang ginawa nitong mga Pariseyo? Matatagpuan yan sa Revelation chapter 3 verse 9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Malinaw, nagkukunwaring mga Hudyo, pero hindi naman talaga mga Hudyo, kundi mga synagogue ni Satanas. Kaya nga, tinawag niya itong mga ahas, vipers, serpents. Darating daw ang panahon na paluluhurin niya itong mga serpents sa paanan ng mga Israelites.
Ngayon, kung titingnan niyong mabuti ang naging activities ng Mesaya, mapapansin niyo na muli niyang iniipon ang mga Israelites ni Jacob. Muli niyang binuhay ang pag-asa sa kanilang mga puso na darating ang kingdom na magpapalaya sa kanila mula sa oppression ng mga dayuhan. In short, kasarinlan. Maliwanag na ang ginagawa ng Mesaya ay pangunahan ang mga Israelites sa pakikibaka laban sa mga serpents. Analisahin niyo pong mabuti, huwag hayaang matigagal ang isipan ng mga fantastic at magical na mga doktrina. So, ganyan po ang mga pangyayari na bumabalot sa pinakaunang pagsasali ng Biblia mula sa original Aramaic Hebrew papunta sa Greek 200 years bago pa man isilang ang Mesaya. Political control ang pinaka-bottom line. Bahagi iyon ng pananakop ng mga dayuhan sa lupain ng Israel ni Jacob. Sinira ang saligang batas ng nagsisimula pa lang na bansa ni Jacob. Mula sa Greek version, ang Biblia ay napunta naman sa Roman Empire. Isinalin ito sa Latin at yun ang tinawag na Latin Vulgate Bible. Ang pagsasalin ay ginawa ni Jerome o Saint Jerome sa utos ni Pope Damasus. Hindi po Damaso, Damasus. Naproklama ang Vulgate Bible bilang opisyal na Biblia ng Roman Catholic Church sa Council of Trent noong 1545 hanggang 1563. Talakayin natin ng pahapyaw kung ano ba itong Council of Trent. Ito ay isang konseho or council na nilikha upang labanan at kondinahin ang mga taong lumalaban sa simbahan. Tinawag nila itong mga heretics. Sa Old Latin Vulgate, matatagpuan ang Epistle to the Laodiceans, Prayer of Manasses, 4 Esdras, Wisdom, Ecclesiasticus at ang Book 1 and 2 ng Maccabees, Book of Baruch at ang Letter of Jeremiah. Dapat ding pansinin na nagkaroon ng pagbabago sa sequence o pagkakasunod-sunod ng mga nilalaman kung kaya naging mahirap ang pag-navigate across the Bible. Naapektuhan nito ang Book of Daniel. Ang Clementine edition ng Vulgate naman ang pumalit noong 1592 hanggang 1979. Mula naman 1979 hanggang sa kasalukuyan, ang ginamit ng Catholic Church ay ang Nova Vulgata. Marami pang revisions ang ginawa sa Latin Vulgate hanggang 1986. Ngayon, ano ang resulta? Maraming writings ang ipinasok sa New Testament ng Nova Vulgata na wala naman sa original na pagkakasali ni Saint Jerome. Sa panahong hindi pa nailalabas ang Biblia sa mga tao, tanging ang Roman Catholic Church ang may hawak ng Biblia. Kontrolado nila ang usaping salvation. Walang sinumang nakakahawak o nakakabasa ng Biblia maliban sa mga pari. Yan yung mga panahong nakatalikod sa audience ang pari habang nagmimisa at ang salita ay Latin. Yung kagaya ng secula seculurum, tapos sasagot ang audience ng mahabang amen. Inabot pa yan ng mga lolo at lola natin. Ang tawag sa panahong yan ay Dark Ages. Ang mga bansa sa Europe ay sinasakop ng Roma sa pamamagitan ng relihiyon. Sa panahong yun, obligado ang lahat na magsimba. Hindi pwedeng questionin ang mga doktrina. Ang parusa sa mga pumapalag sa doktrina ay kamatayan. Ang bansang hindi magpapasakop ay didigmain ng Rome o ng mga kaalyado nito. Patatalsikin sa pwesto ang hari o reyna na namumuno. Ngayon, dahil sa takot na mapatalsik sa pwesto, yung mga hari at reyna ng mahihinang bansa ay nagpapasakop. Yan ang Europe noong Dark Ages. Sa panahon ng Dark Ages, ang Israelites naman ni Jacob ay nagkawatak-watak at naka-exile. Huwag kalilimutan na noong 70 AD sinakop ng Roma ang Jerusalem. Hindi na itayo ng Israelites ang kanilang bansa ayon sa Torah. Ngayon, paanong nailabas sa mundo ang Biblia? Dahil yan sa mga Protestants. Dapat niyong makilala sina John Wycliffe, William Tyndale, Thomas Cranmer at Martin Luther. Hindi po maganda ang reputasyon niyan kung Roman Catholics ang tatanungin nyo. Hindi po yan mga saints dahil malaki ang kasalanan nila sa Roma. Inilabas kasi nila ang Biblia. Ano ang nangyari? Alamin natin.
Unahin natin si John Wycliffe. Siya ay isang scholastic philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest, and a seminary professor sa University of Oxford. Siya ang maituturing na ama ng Protestantism. 44 years ang lumipas matapos mamatay itong si Wycliffe. Ipinahukay pa ng Pope ang kanyang mga labi at ipinasunog habang idinedeklarang heretic. Ano ang dahilan? Bakit ganun ang ginawa nila kahit yung sa mga labi na lang ni Wycliffe? Una, isinalin ni Wycliffe ang Biblia mula sa Latin Vulgate papuntang English para mabasa ng mga tao. Pangalawa, sinabi ni Wycliffe na ang Biblia lamang ang pwedeng pagkatiwalaan at hindi ang mga turo ng Papa at ng mga pari. Wala daw basihan sa Biblia ang papacy. Noong si King Edward III ay namatay June 21, 1377, tinanong si Wycliffe ng King's Council kung nararapat lang ba na itigil na ng England ang pagbabayad sa Rome ng homage or taxes. Ang sagot ni Wycliffe ay, yes, nararapat lang na itigil na ang pagbabayad sa Rome. Yan ang pinakamalaking kasalanan ni Wycliffe sa Roman Catholic Church. Namatay si Wycliffe noong December 31, 1384. Makalipas ang 44 years, kinumpirma ni Pope Martin V ang isang kautusan. Ipinahukay ang labi ni Wycliffe at noong 1428, ipinasunog ito habang binabasahan ng eternal condemnation. Ang abo ay ipinaanod sa River Swift. Isunod natin si William Tyndale. Sa mga huling bahagi ng 14th century, kahit wala pang printing press, kumalat na ang Wycliffe Bible. Mano-mano ang paggawa ng bawat kopya, sulat kamay po ang paraan. Dahil sa pagkalat ng Biblia sa England, ipinatupad ng Santo Papa ang death penalty sa sinumang makukuhaan ng English Bible. Ito ang kapanahunang sinuong ni William Tyndale. Si Tyndale ay isang English scholar na naging kilala sa Protestant Reformation at pagsasalin ng Biblia papuntang English. Siya ay nagtapos sa Oxford University of Cambridge. Direktang isinali ni Tyndale ang Biblia mula mismo sa original na Hebrew at Greek versions. Mabilis itong kumalat dahil may printing press na sa kanyang kapanahunan. Maliban sa pag-publish ng Tyndale Bible, may isang obra itong si Tyndale na labis na ikinagalit ng Roman Catholic Church. Yun ay ang kanyang The Obedience of a Christian Man. Sinabi niya sa kanyang obra na ang heads of state ng bawat bansa ang dapat na mamuno sa simbahan at hindi ang Papa ng Roma. Ang sinabing ito ni Tyndale ang naging basehan na King Henry VIII na tuluyan nang mag-break away ang Church of England mula sa kontrol ng Roman Catholic Church noong 1534. Ito ay labis na ikinagalit ng simbahan. Ipinabitay nila si Tyndale habang sinusunog. Isunod naman natin si Thomas Cranmer. Ang kanyang contribution ay yung first authorized Bible. Si Cranmer ay isang leader ng English Reformation. Siya rin ang Archbishop of Canterbury panahon ni King Henry VIII, King Edward VI at partly Queen Mary. Si Cranmer ang tumulong sa annulment ng kasal ni King Henry kay Catherine Aragon na naging dahilan upang humiwalay ang English Church sa Holy See ng Roman Catholic Church. Noong si Mary na ang Queen ng England, nilitis si Cranmer sa akusasyong treason at heresy. Napilitang pumirma si Cranmer ng mga recantations at tila siya ay nagbalik sa Catholic Church. Ngunit, nais talaga ni Queen Mary na siya ay ma-execute. Binawi ni Cranmer ang mga naunang recantations at siya ay sinunog ng buhay bilang heretic. Isunod natin si Martin Luther. Si Luther ay naordinahang pari noong 1507. Ngunit dumating ang puntong tinutulan niya ang maraming doktrina at gawain ng simbahan, lalo na ang pagbabayad ng indulhensya, bahagi ng doktrinang purgatorio. Hiniling ng simbahan kay King Frederick III na isurrender sa kanila si Martin. Ngunit
Tumanggi ang hari, bagkus hiniling nito na gawin ang paglilitis kay Luther sa Wittenberg para masigurado ang kanyang kaligtasan. Matapos ang paglilitis, itinago ng hari si Luther sa Wartburg Castle. Sa kwartong ito, ginawa ni Luther ang pagsasalin ng New Testament sa German language. Hindi sinapit ni Martin Luther ang malupit na kamatayan dahil itinago siya na King Frederick ng Germany. Ang mga followers niya ay nabuo at tinawag na Lutheran Church, although sinasabi ni Martin na mas nararapat daw ang salitang Evangelical Church. Yan ang mga natatanging personalidad na lumaban sa simbahan noong Dark Ages. Paano nabuo ang Biblia na hawak natin ngayon? Unahin natin ang Wycliffe Bible. Inilabas sa pagitan ng 1382 hanggang 1395. Ito ang kauna-unahang English Bible na isinalin mula sa Latin Vulgate. Ang unang release ay itinuring na flawed translation o depektibo kumpara sa mga sumunod na isinalin ni John Parvey. Luther Bible. Ang Luther Bible ay pagsasalin sa German mula sa original Hebrew and Greek text at hindi galing sa Latin Vulgate. Ang New Testament ay napublish noong 1522 at ang buong Biblia ay napublish noong 1534. Tyndale Bible, 1494 hanggang 1536. Overlapping timeline po ito with Luther Bible. Ito ang kauna-unahang English Bible na direktang isinalin mula sa Hebrew at Greek. Hindi talaga natapos ni Tyndale ang pagsasalin dahil siya nga ay na-execute na. Ang kanyang natapos ay ang buong New Testament at bahagi ng Old Testament. Ang nagpatuloy ng pagsasalin ay si Miles Coverdale. Maraming ginamit na sources si Tyndale tulad ng Erasmus Greek New Testament, Erasmus Latin New Testament at Luther's German version at ang Vulgate. Matthew Bible. Ang Matthew Bible ay ipinalimbag noong 1537 ni John Rogers, isang clergyman. Ang Matthew Bible ay ang pinagsamang New Testament hanggang sa bahagi ng Old Testament na natapos ni William Tyndale. Ang bahaging hindi natapos ni Tyndale dahil sa kanyang pagkamatay ay tinapos ni Miles Coverdale mula sa German Luther Bible at Latin Vulgate. Ganyan nabuo ang Matthew's Bible kasama ang Apocrypha. So kung susuriin, lumalabas na malaking bahagi ng Matthew Bible ay galing pa kay Tyndale. Sumunod ang Great Bible, 1539. Ito ang unang bersyon na otorisado ni King Henry VIII ng England upang basahin ng malakas sa mga services ng Church of England. Malaking bahagi ng Great Bible ay galing pa rin sa Tyndale Bible. Geneva Bible, 1557 hanggang 1560. Ang Geneva Bible ay direktang isinalin ng mga reformist mula sa original Hebrew and Greek scriptures. Ito ang pangunahing English Bible noong 16th century Protestantism at ginamit pa ito ni William Shakespeare. Ang Geneva Bible ang isa sa pinakaunang Biblia na nakarating sa Amerika dala ng Mayflower passengers papunta sa New World. Para sa hindi alam, itong Mayflower, ito po yung barko na sinakyan ng mga separatist mula sa England papunta sa lugar na tinawag natin ngayong United States of America. Ibig sabihin, ang mga Americans ay mula sa England separatist groups. Sila ay mga Europeans. Ang sumunod na Bible versions ay ang Bishop's Bible. Note, hindi na po natin isasama ang mga minor versions na hindi gaanong significant ang impact sa history. Ang Bishop's Bible ay unang inilabas noong 1568, na-revise noong 1572 at 1602. Ang Bishop's Bible na inilimbag sa ilalim ng authority ng Church of England ang ipinalit sa Great Bible at Geneva Bible. Ang 1602 revised version ang ginamit na base text ng King James Bible na inilimbag naman noong 1611. Pag-usapan naman natin ang King James Bible published noong 1611. Ang King James Version ay authorized ni King James VI para gamitin ng Church of England. So, bali, ito na ang pangatlong version na tinangkilik ng England. Una ay ang Great Bible,
pinalitan ng Bishop's Bible at nitong huli ang King James Bible. Ang original King James Bible ay nagtataglay ng 39 books of the Old Testament, 14 books of the Apocrypha, 27 books of the New Testament. Total, 80 books. Ang pagsasalin ay isinagawa ng 47 Bible scholars na binuo sa Hampton Court Conference noong 1604. Ngayon, ano ang dapat alamin tungkol dito sa King James Bible? May bilin si King James sa mga magta-translate ng King James Bible. Ito ang sinabi niya, reflect the episcopal structure of the Church of England and its belief in an ordained clergy. Ang bilin ng hari, siguraduhin daw na ang bagong Biblia ay aayon sa episcopal structure ng Church of England. Ibig sabihin, ipasok ang episcopal structure ng Church of England sa Biblia. Kaya, ang mga bishop, deacon at deaconesses ay hango lamang sa Church of England na ipinasok sa Biblia noong ito ay isinalin. Dahil sa paglaganap ng Protestant Bibles, hindi nagpahuli ang simbahang Katoliko. Sumailalim sa maraming revisions at enhancement ang Latin Vulgate. Gaya ng sinabi natin kanina, ayon kay Professor Beno Zoidan, maraming nakapaloob dito na wala naman sa original Hebrew text. Mula sa Nova Vulgata o New Vulgate, lumabas ang English version at tinawag na Douay-Rheims Bible. Yan po ang very brief history kung paano tayo nagkaroon ng Biblia. Lumalabas na sa kasalukuyan, ang Biblia natin ay maaaring pro-Catholic o dili kaya ay Protestant. Lahat ng mga salin mula sa King James ay Protestant Bible. Lahat naman ng salin mula sa Douay-Rheims ay Catholic Bible. Lahat yan ay may mga pagkakaiba. Lahat yan ay nagkiklaim na yan daw ang inspired by the Holy Spirit. Ganon din ang mga relihiyon na ang mga doktrina ay hango dyan sa mga versions na yan. Lahat sila nagsasabi na sila daw ang kinasihan ng Holy Spirit. Looking back sa madugong kasaysayan ng Biblia, habang ito ay ginagamit bilang political control sa pamamagitan ng relihiyon, alin sa tingin nyo ang totoong inspired by the Holy Spirit? Kung kami ang tatanungin, ang sagot namin dyan ay wala sa kanila. Ang tinutukoy na inspired ay ang original Hebrew manuscripts na sinulat mismo ng mga propeta at ang mga translations na walang binago sa tunay na nilalaman ng original. Isang palatandaan kung inspired nga ng Holy Spirit ang hawak mong Bible ay naandyan dapat ang tunay na pangalan ng Elohim. Kung wala dyan sa Bibliang hawak mo at ang nakalagay dyan ay mga pangalan ng mga paganong Diyos-Diyosan, wag mong sasabihin na yan ay inspired by the Holy Spirit. Corrupted ng mga pagano ang hawak mong Biblia. Ngayon, kung ang Biblia ay dumaan sa maraming pagsasalin, nagkaiba-iba ang mga versions kung kaya nagkaroon ng mga kaguluhan at pagkawatak-watak ng mga relihiyon, hindi ba nararapat na ito ay ibalik sa dati? Sino ang higit na may karapatan na magsagawa ng pagtutuwid? Walang iba kundi ang mga Hebrews dahil ang Biblia ay Hebrew. Pagtutulungan yan na maibalik sa dati ng lahi ni Peleg at Joktan. Walang iba. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagre-revise ng Bible para maibalik ito sa dating anyo? Zephaniah chapter 3 verse 9. For then will I return to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Elohim to serve Him with one accord. Napansin niyo po? Ibabalik ang pure language para maibalik ang tunay na pangalan ng Elohim para ang mga believers ay magsasamba in one accord. So anong ibig pong sabihin nito? Aalisin ang paganong pangalan na sinasamba ng mga relihiyon.
Ibabalik ang tunay na pangalan ng ating Elohim. Ang pagsasaayos ay magmumula sa mga Hebrews, pagtutulungan ng silangan at ng kanluran, pagtutulungan ng lahi ni Peleg at Joktan. Revelation chapter 7 verse 2. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living Elohim. He called out in a voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our Elohim. Kung uunawain natin ang sinasabi ng Zephaniah chapter 3 verse 9 na ibabalik ang pure language, ibabalik ang tunay na pangalan ng Elohim at isasabay mo yan sa sinasabi naman ng Revelation chapter 7 verse 2. Maliwanag ang mensahe ng dalawang talata. Ibabalik ang pure language, maibabalik ang pangalan ng Elohim sa Biblia, magkakaroon ng pagtatatak sa foreheads. Ano ang itatatak sa foreheads ng mga taong true believers? Ang pangalan ng Elohim, the seal of the living Elohim. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Ophirian Heritage. Welcome po para sa ating mga new subscribers. Share po natin ang ating mga videos. Be blessed, Ophirians! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.